Hello guys, good morning and welcome back to my channel guys. Yung content natin sa ating vlog ngayon, gagawa po tayo ng DIY na egg incubator. So maraming nag-request dyan na kung paano daw gumawa ng DIY na egg incubator. Na kung saan dito po natin nilagay yung ating mga itlog ng ating mga manok, and then dito rin natin ipapapisa. Okay? So ngayon, mayroong nagpagawa po sa atin ng DIY na egg incubator rito, at bibidyohan ko na rin guys para kahit papano makapag-share po tayo sa mga baguhan pa lang sa gustong matuto dito sa paggawa ng egg incubator. So ito pala guys yung ating materials na gagamitin sa paggawa nito. Itong box ng styro box. Okay? So ito po yung kanyang kalaki at kanyang itsura ng styro box na gagamitin natin dito. Tapos magkaroon din tayo dito ng picture frame. Yung picture frame na ito guys, bilang silbing monitor doon sa loob nating egg incubator. Syempre, cutter at glue stick. At itong ilaw, yung gagamitin natin dito guys, yung ilaw na kulay dilaw guys na umiinit. Bali 50 watts po yung gagamitin natin. Ito, electrical tape. Ito, masking tape. Tapos, itong wire guys na gagamitin natin. Tapos ito, lagayan ng ilaw. Tapos itong saksakan. Tapos itong pan na kung saan nabili ko lang sa Lazada, meron din dyan sa Shopee. Yung brand nito guys, Sunflow. Maganda kasi ito at subok ko na, matagal masira. Nasa 220V po siya to 240. Okay? So yan po yung kanyang voltahe ng pan na ito. At meron din itong sariling saksakan guys. So no need daw tayo mag-wiring nito. Tapos ito yung pinaka-importante sa lahat. Itong thermostat. Bali yung thermostat na ito guys, nabibili po ito sa Lazada. Meron din sa Shopee. Okay? So ganito po yung kanyang itsura ditong thermostat natin. Yan po yung name. Kung gusto nyong bumili nito, meron dyan guys sa Lazada at Shopee. Tapos yung pipiliin nyo guys, ito sa likod, ito po pinaka-importante, itong 110V to 220V. Meron kasi dyan mga 12V lang. So kapag 12V, kapag i-direct mo isaksak yun sa source ng power, kusa po yung puputok. Pero ito yung ginagamit ko para ma-direct natin sa power, hindi po puputok. So ito po yung pipiliin nyo. Dapat sa likod mayroong check yan ng 110V to 220V. Okay, so ito po yung thermostat natin. Siya po magsisilbing tagapatay doon sa loob ng egg incubator natin ng ilaw. Okay, siya rin nagkocontrol ng init doon sa loob. Okay, so ngayon yung gagawin natin, i-assemble na po natin itong gagawin nating DIY na egg incubator. Okay, so disclaimer lang po, ito yung gagawin nating egg incubator is para lang sa mga baguhan or manual egg incubator. Okay? Bali guys, yung natin gagawin rito, lagyan po muna natin ito ng monitoring. So dito po tayo maglalagay sa gilid. Gamit yung picture frame. Ito po yung gagamitin natin bilang monitoring para makita po natin yung loob ng galaw doon sa loob nating incubator, yung galaw ng mga itlog. So tatanggalin lang natin ito guys, itong parang karton na ito. And then ito, yan, tatanggalin natin. So yung ititira lang natin guys dito, yung kanyang glass. Ito, yung glass niya. Yan. Tapos ilock na lang natin ito guys para hindi po malaglag yung glass. So yun guys, katapos nating ilock yung ating glass rito para di po siya malaglag. So pwede po nating lagyan agad yan ng glue sticks. Pero sa aking part, di ko na muna lalagyan, mamaya lang muna. So next natin gagawin dito, magbubutas po tayo dito sa gitna na ito. Okay?
Bali guys, di ko sinagad rito banda. Okay? So meron pangalawang line to. So dito po ako magbubutas dito banda. Yan. Gamit itong cutter. Okay? So bali to guys, hindi po natin ito itatapon kasi gagamitin natin ito na lagyan ng pan natin dito sa egg incubator natin. Okay? Dito guys banda, magbabawas po din tayo rito banda para mayroon pong tungtungan yung ating picture frame. Okay? Dito. Magbabawas lang tayo dito guys. Bali maliit lang guys, kalahati lang. Ganyan. Ibabawas natin dito. Okay. So ganyan guys yung kanya magiging itsura. So yan po yung gagawin natin dito. Dito sa na side, dito rin na side, at saka dito na side. Okay? So ito guys, natapos na natin binawasan din sa gilid. So ilagay na natin yung ating monitoring, yung picture frame. Glass po yan guys. Yan, yan po kanyang itsura. Yan po. Dito sa loob, yan po. So yung next natin gagawin dito guys, lalagyan natin ito ng glue stick. So, lalagyan natin dito ng glue stick banda bawat gilid. Pandi po mahulog yung ating glass rito. Dito sa loob at saka sa labas maglalagay tayo ng glue stick. Okay? So yun guys, katatapos natin lagyan ng glue stick bawat gilid nito na ating magiging monitoring gamit yung picture frame. Yan po, pati sa loob mayroon na rin yan guys. Okay, so yan. So next natin gagawin guys, ito maglalagay naman tayo ng pan dito sa ating styrofoam na kung saan ito yung natin kinuha dito banda na styrofoam dito. So wag po muna natin itapon kasi ito magiging stand ng ating pan. Okay? Ito yung tagali ramal. Grabe itong daw nili karoon. 5,000. Siguro ako po. So ito guys, nabutasan na natin yung lalagay natin ng pan. So bali ito yung mag-iitsura niyan guys kapag nalagay po natin yung pan. Yan po siya. Okay, so maglalagay lang tayo dito ng cable tie para mas maigpit po yung pan natin dito nakakapit sa styrofoam. Okay? So, bali guys, ito yung ating saksakan ng ating pan.
So yung gagawin natin, ilalagay agad natin dito yung saksakan ng pan. Okay? So may kasama na po siya, kapag bumili kayo ng pan, may kasama na po siyang saksakan. Bale, i-direct ko na agad dito guys na ilagay yung saksakan. Okay? Bago natin dito ilagay sa kanyang magiging lagayan. Okay? Yan. So ito guys, nabutasan na. Tapos ilagay na po natin yung ating pan rito. Bale, nagbawas din ako dito ng konti para sa ating dito sa may saksakan banda na ating pan. Silagay na natin guys. Tapos yung next natin gagawin, ang lagyan po natin dito ng cable tie. Ito po yung gagamitin nating cable tie para mas maigpit po yung pan na kakapit dito sa styro box. Okay? So ito guys, natapos na natin yung ating pan at nalagay na rin natin ito sa styro box. Okay? So ganito yung kanyang itsura. Nilagyan ko ng glue stick para mas matibay po yung kapitan ng pan at hindi po matanggal dito sa styro box. Okay, so next natin gagawin guys, ito dito ko ilalagay banda. Yan. Meron po yung gap na mga 2 inches para kahit paano yung hangin mahigop niya at ma-push dito ng pan. Okay, tapos naglagay na rin ako ng butas dyan sa ilalim para maganda po yung airflow na distribute ng ating pan doon papunta sa mga itlog. So ang gagawin natin guys, lalagyan po natin ito ng glue stick dito sa pinakailalim para madikit po natin itong pan natin. Okay? So ito guys, nalagay na natin yung pan rito banda sa gilid. So naglagay na rin ako dito ng dalawa pang styro para mas makapit po yung ating pan rito sa loob nating egg incubator para hindi po siya, in case na mapagana na po siya, hindi na po siya magwawala rito sa loob nating egg incubator. So yan guys, matibay na po yan, hindi na po yan basta-basta matatanggal kapag i-on natin yung pan. Okay, so ito na tayo guys, nandito na tayo sa pag-install o paglalagay ng wirings dito sa ating thermostat. Okay, so ating na-observe dito, merong dalawang wire dito na kulay yellow at saka black ito. So bali itong wire na ito guys, para yan sa sa ilaw, para yan sa ilaw. Diyan po tayo mag-wiring ng ilaw. Tapos itong red at saka black, para yan sa source ng power. So meron na tayo dito na ready. Ito saksakan. Bali ito yung isasaksak natin sa source ng power. Yung wiring nito guys, dito sa red at saka itim na ito na wire. Ito po yung ating i-wiring. So hindi ko na guys ipapakita sa video kung paano ko ito idudugtong. Okay? Para mas mabilis po tayo sa ating pagbablog. Okay? So ito guys, na-connect na natin yung wiring dito sa magiging source ng power natin. Ito. So yung next natin gagawin muna guys, ite-test muna natin kung gagana nga ba yung ating thermostat na ito. Okay? So yun, umilaw po at lumabas yung mga numero. So ibig sabihin nun, goods po yung ating thermostat. Okay, so tatanggalin muna natin ito sa saksakan. So ito guys, katapos natin mag-wiring dito sa ating source ng power, ngayon yung next natin i-wire itong
kulay yellow at saka black na wire. Bali, ito yung magiging connection ng ilaw. Ito, naka-ready na po yung ilaw natin. Yan. So, yung gagawin na lang natin, idugtong po itong ilaw dito sa ating thermostat. Okay? So, hindi ko na guys papakita sa inyo paano pa idugtong para mas mabilis po yung ating vlog. Okay? So, yun guys. Katapos na natin maglagay ng wire dito sa ating thermostat at saka dito papunta sa ilaw. So, yun. Meron tayong source ng power. May saksakan na rin. So, i-try natin guys na lagyan ito ng bulb. And then, isaksak natin guys kung ilaw yung bulb rito. Okay? So, ito guys, meron na siyang bulb. And then, try natin guys isaksak rito. Okay? So, ito. So, yun. Pagkasaksak, umilaw ito. And then, umilaw din yung ating bulb rito. Okay? So, yung next na natin gagawin guys, i-install po natin dito sa ating styro box. Okay? Bali dito guys, sa box natin na styro box, nilagyan po muna namin ng cover, ng adhesive wallpaper cover yata ito guys. So, para mas maganda naman tingnan yung ating ginawang DIY na egg incubator. So, kakabiran mo na yan, tapos mamaya-maya ikakabit po natin o i-installan natin yung mga thermostat dito, yung mga ilaw at lahat pa po ng ibang wiring. Okay? Ito guys, i-installan natin yung mga thermostat natin. Bali, magbabawas po tayo dito banda para malagay po natin yung ating thermostat rito. Okay? Bali, sa labas po nakapwesto yung ating thermostat para in case na mag-adjust tayo, mas madali lang po para sa atin. Okay? So ito guys, katapos na natin mag-install ng thermostat natin, nalagyan ko na rin ng glue stick para mas makapit po yung thermostat natin dito sa styro box. Yan. So dito sa likod, yan po, nakalabas po yung wiring niya. Yung ito guys, yung isang wire na ito dito sa ating thermostat, ito po yung sensor. Tagabasa ng init dito sa loob. Tapos ito, yan, ito para sa ilaw. So yung gagawin natin guys, sa ilaw, dito natin ilalagay. Banda. Nakatutok sa pan. Tapos itong saksakan, ilabas lang natin guys. Okay? So, install na natin guys yung para sa ilaw naman. Para naman guys sa lagayan ng tubig natin at magsisilbing lamig doon sa loob ng incubator or humidity, gamit lang tayo or bili lang tayo ng ganito. Isang piraso lang po. Tapos yung gagawin natin rito, magbubutas po tayo gamit yung soldering, ano ba to? Yun, so ganito lang kalaki guys na butas. Okay? So ang purpose ng butas na ito, para yung tubig makasingaw po, maka-evaporate. Yan. At yung butas na ito, kasi ilalagay sa loob ng egg incubator para yung sisiw, in case na mag-hatch at 24 hours na siya sa loob. Syempre yung sisiw natin, maliksi na yan. Yung purpose nito ng butas, para hindi po mabasa or malunod yung mga sisiw na bagong pisa sa loob ng ating egg incubator. Bali dito natin ilalagay yung tubig natin na magiging humidity sa loob ng egg incubator. Okay? So ito na guys yung ating final installment ng ating mga materials dito sa paggawa sa ating DIY na egg incubator. So ganito po yung kanya magiging itsura. Yan. Meron po tayo ditong ilaw. Nakakonek po yan dito sa ating thermostat. Ito yung wiring niya, yung yellow tsaka black na wire. Tapos yung pan naman, yung saksakan ng pan, dito ko nilabas. Yan. Bali ito yung maitim, yung itim na ito guys, saksakan po dito ng pan. Tapos yung ito, isa is saksakan ito ng thermostat. Yan po yung wiring niya. Papunta dito sa ating thermostat. Okay? So nilagyan ko na rin ng glue stick para mas matibay po yung ating ginawang incubator dito para
matibay rin yung kapit ng ating thermostat dito. Tapos ito yung monitoring natin para makita po natin yung galaw ng mga itlog doon sa loob. Kung mayroon na ba nag-hatch o wala pa. And then yung sensor guys ng ating thermostat dito, ito, yung wire na isa. Ganito yung kanyang tsura. Dito ko inilagay banda sa monitor banda. Yan, dito sa may glass. Bali nakaangat po siya ng ganyan. Tapos nakatutok po siya sa ilaw. Yan. Para in case na mainit na dito sa loob ng ating incubator, kusa na po siyang mamatay yung ating ilaw rito. Bali, ito na rin yung kanina na ginawa natin, na binutasan na Tupperware. Ito yung lagayan ng tubig. Dito yan po guys, nakapwesto sa ilalim niya. So, ganyan po yung kanyang itsura. Tapos, ito naman yung cover. Yan. So, ganito yung kanyang itsura guys kapag nakasarado po yung ating egg incubator. So, yan po yung kanyang itsura. Yan. So, ngayon, yung gagawin natin, bubuksan po natin yung ating egg incubator dito. So, madali lang po ito gamitin. Ito, isaksak lang natin rito. So, guys, saksak lang natin. Yan, yung pan. Umugong na po. Tapos, yung ilaw. Yun po. So, yun yung pan. Yan po ating maririnig. Malakas po yung ugong. Yan po yung magtutulak dito ng init dito sa ilaw natin bago mag-circulate yung init dito sa loob. Tapos ito, siya yung magbabasa yung sensor natin. Tapos nakaabot na siya sa temperatura na nais natin or ng itlog, kusa na po siya mamatay. Ito, yung thermostat natin, yung pinaka-maximum na init niyan is 40 degree. Yung pinaka-lowest naman is 25 degree. Okay? So, sa next vlog ko na lang guys, papakita sa inyo kung paano iset itong thermostat natin. Okay? So, hold press na natin ito guys. Yan, iset natin ito. Magla-lights siya ng 37.2. Yan. Bali, hindi po natin ipapakita muna guys kung paano yung tamang set dito kasi baka humaba pa yung video natin. Ipakita lang natin dito sa ating video paano gumawa ng egg incubator. Sa setup naman, sa ibang vlog ko na lang guys ito papakita. So bali itong natin, ating egg incubator, isa-set ko lang ng 37.2, iilaw, tapos mag-off siya ng 37.7. So yun. Bale, isang pindot lang rito, makikita natin ng 37.2, iilaw. Isang pindot rin rito, makikita 37.7, kukusang papatay yung ilaw rito. So bali yung gap lang nila is 0.5 lang. So ating observe dito, try natin na lagyan ng mainit na tubig rito sa kanyang sensor dito. Kung mamatay siya ng 37.7, mamatay po yung ilaw dito sa loob dating egg incubator. Okay? Bale, meron tayo dito ang mainit na tubig. So try natin guys. Kapag umabot ng 37.7, so kusa pong mamatay ating thermostat. So dito ko lang ilagay guys sa loob natin. Dito lang sa ibaba banda. Yan. So atin observe yan guys. Kapag mainit po ang temperatura, mas mabilis pong akyat yung init ng temperature dito. Yan. Mas nilapit ko pa guys. Yan. Nakasawsaw pa yung yan. Ating makita, mas mabilis. Yan. Na umabot siya ng 39 or something 40 plus kasi nga mainit yung nalagay nating tubig. Okay? So, kusa naman yan guys, bababa kasi nga nakapatay na yung ilaw doon sa loob. Yan. So, umabot na siya ng 37 point something na yon. So, umilaw po siya. 37.2 umilaw po siya. Yan. So, ito guys yung ating DIY na egg incubator. Okay? So, nagtatanong pala about sa paano maglagay ng itlog rito. Bali dito lang po nila guys ilalagay yung itlog. So wala po tayong available na kusot. Siguro yung ilalagay lang nila dyan is ang risal lang. Lagyan ng risal. Tapos ilagay lang dyan yung itlog. Bali manual egg incubator po ito. Ibig sabihin ng manual, tao po mismo yung mag-iikot ng itlog 3 times a day po. Okay? So yun. At sa kanyang ventilation naman guys, magbubutas po tayo dito sa ating incubator. Dito ako magbubutas banda sa may likod ng pan banda. Ito. Baling gamit ko dito, solderin din. Yan, isang pirasong butas dyan.
Yan, sa ating likod ng pan. Tapos, isang butas din dito banda. Yan. Tapos, dito sa kabila, mga 3 pirasong butas po yung gamitin natin. Yan, isa dyan. Isa lang rito. At isa rin dyan. So, ano nga ba yung purpose ng butas na yan, guys, sa ating DIY na incubator? Para papasok po yung tinatawag na fresh air dyan sa loob dating incubator. Tapos, mapalitan ng yung init na sa loob nating incubator, mapapalitan ng fresh air. Tapos, itutulak naman ng ating pan rito yung air na nagstay dito sa loob na mainit, itatapon niya or ilalabas niya dito sa mga butas. Balito yung butas, ventilation yan para makapasok talaga yung fresh air. Okay? Para yung itlog natin makalanghap naman ng fresh na hangin. Okay? So yun lang guys yung ating incubator. Sana guys nagustuhan ninyo yung na-share natin na vlog na ito about sa paano gumawa ng DIY na egg incubator. Kung nagustuhan nyo aking video, pwede nyo po itong i-like and then i-share para kahit papano sa iba rin makabigay din tayo ng inspiration paano gumawa ng egg incubator. Okay? Okay.